Kumusta kayo? Siguro ang ilan sa inyo hindi pa ako kilala. Kasi ngayon lang ako nakita sa ating video. Ngayon magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Ate Lala. At ako ang makakasama nyo para sa ating icebreaker. Handa na ba kayo mga kids? Dahil dyan, magsisimula na tayo. Ang titulo ng ating icebreaker ay Find the Difference o hanapin ang naiiba. Ganito ang gagawin ninyo. Magpapakita ako ng dalawang larawan na magkatulad o magkapareho. Ngayon, hahanapin ninyo ang items o bagay na pagkakaiba nito. I-comment nyo lang sa ating comment box ang inyong mga sagot. Okay ba mga kids? Bibigay din ako ng mga rumbled letters para mas madali ninyong masagutan ang ating mga pictures. Okay ba mga kids? Ayan, magpapakita na ako ng mga larawan ha. Tara, magsimula na tayo. Number 1. Nakita niyo na mga kids? Hanapin yung mabuti. Uy, may nakita na akong tamang sagot. Tama! Very good! Ang tamang sagot ay food o pagkain. O, punta naman tayo ngayon sa pangalawang litrato. Nakita niyo na ba mga kids? Hanapin yung mabuti. Madali lang yan. May nakita na ako. Tama! Very good! Horse na ang sagot or water. So, sa pangatlong litrato naman tayo. Tignan yung mabuti mga kids. Hanapin yung mabuti. Nakita nyo na ba? Uy, tama! Milk na ang sagot. Ang gagaling naman ninyo. O sige, pang-apat na litrato na tayo ha. Galingan yung mabuti. Talasan nyo ang inyong mga mata. Nakita nyo na ba mga kids? Uy, may nakita na akong tamang sagot. Pang-apat. Very good. Lamp ang sagot. O sige, sa pang-5 naman tayo. Nakita niyo na ba mga kids? Sige, hanapin pa ninyo. Tama! Ang galing! Seed na ang sagot. O sige, sa pang-6 na litrato naman tayo. Tingnan yung mabuti mga kids. Hanapin yung mabuti. Nakita niyo na ba? Tama mga kids. Very good. Ngayon na ang sagot. O sige, last na tayo ha. Hanapin yung mabuti. Galingan ninyo. Tingnan yung mabuti. Ayun! Tama! Swerte na ang sagot. Very good mga kids. Ang gagaling naman ninyo. Salamat at
congratulations sa inyong lahat! Mga bata, tandaan ninyo ang mga salita na yan dahil may kinalaman yan sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Makinig kayong mabuti ha! Mamaya, mas marami pa kayong matututunan. God bless you! Enjoy natin ang ating praise and worship sa araw na ito. Paalam! Good morning, kids! Bago tayo mag-worship, let us pray first. Ating iyuko ang ulo, ipikit ang mata, at hawakan ng dalawang kamay. Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin at itinataas ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa araw na ito at dalangin namin patuloy niyo po kaming samahan at pangunahan. Kasama ng aming mga guro sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala at pati na rin sa palaging paggabay at pag-iingat sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Ama, patuloy niyo po kaming i-cover ng inyong banal na dugo. Salamat po sa umagang ito at salamat din po sa buhay ng aming mga kapatid. Ito po yung aming dalangin na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara kids! Mag-worship na tayo sa Lord. Give your best. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Hello mga kids! Isang masaya, pinagpalang umaga sa inyong lahat. Ako po ay si Ate Julie, ang makakasama nyo para sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero bago tayo tumakot, hindi mawawala ang ating review time. Titingnan natin kung sino ba yung nakakatanda ng lahat ng pinag-aralan natin last week. Tungkol saan po yung ating pinag-aralan last week? Nako, pwede niyo po yung i-comment sa ating comment box. Ayan. Ano po yung ating pinag-aralan last week? Very good! May mga nakikita na akong sumasagot. Tama po yun. Ang lesson natin last week ay, ano ang Biblia? Ano nga ba ang Biblia, mga kids?
Tama, ito ay galing sa salitang Griego na biblos at biblika ng ibig sabihin ay aklat. Tama yun mga kids. At hindi lang yon, ang Bible or Biblia ay punong-puno ng kalooban ng Diyos mga kids. Kaya dapat palagi natin itong binabasa para marami tayong matutunan galing sa ating Panginoong Diyos. Very good. So ngayon naman, dadako tayo sa ating pangalawang lesson. Ano po yung lesson natin for today? So sabi nga ni Ate Clarissa, di ba last week, ang pag-aaralan natin for this month ay tungkol sa Biblia. Kaya ang ating ikalawang lesson ay ano ang maitutulong sa atin ng Biblia? Ano nga ba ang maitutulong sa atin ng Biblia, Ate Julie? Ating alamin ngayon mga kids kung ano-ano nga ba yung mga simbolo ng Biblia at kung paano ito makakatulong sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. So mga bata, di ba natutunan natin last week na sa last week lesson natin, hindi lang basta aklat ang Biblia mga kids. Ito ay salita ng Diyos at doon nakasulat ang kalooban ng Diyos. Diba? Sinabi ko po kanina yon sa ating review time. So ano nga ba yung maitutulong ng salita ng Diyos sa buhay natin mga kids? Meron tayo ditong mga ilang bagay na ating pag-aaralan o tutukuyin sa araw na ito kung paano makatutulong yung salita ng Diyos sa buhay natin mga kids. At yung una doon ay ang may tutulong ng Biblia o salita ng Diyos, ito ay pagkain. Opo, tama po yung narinig niyo mga kids. Ito po ay pagkain. Ang lahat ng nakapaloob dito sa Bible ay pinapakain nito yung ating espiritu at ito ay yung nagpapabusog at nagpapalakas sa atin kapag nababasa natin yung salita ng Diyos. Ngayon, sino sa inyo yung excited na basahin yung salita ng Diyos at matuto? Very good mga kids. Dapat lang na palagi natin itong binabasa para mapakain yung ating espiritu mga kids. So kung kumakain tayo ng ilang beses sa loob ng isang araw, o ilang beses kayo kumakain mga kids sa loob ng isang araw, nako, so dapat ganun din sa ating espiritu, mas pinapakain natin through reading the Bible or sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, kailangan nating pakainin yung ating espiritu mga kids. Tandaan po natin yun, no? Na natutulungan tayo ng salita ng Diyos dahil pinapakain niya tayo. At pangalawa ay nililinis tayo ng salita ng Diyos. O sino sa inyo yung kapag naglalaro ay nadudumihan? Or nagiging madumi kapag naglalaro. So parang ganun din itong Bible. Kapag nagkakasala tayo, nililinis tayo nito. Sabi nga sa Efeso, 5 kabanata, talata 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita ng Diyos. Daan mga kids, di ba sabi kanina ni Ate Julie, kapag naglalaro kayo, after nyong maglaro, kayo ay dapat naglilinis, di ba? Hindi naman kayo papatulugin ng mga magulang nyo na kayo ay madumi. Parang ganito ang salita ng Diyos. Nililinis tayo at itinatama yung ating mga maling gawain, katulad ng tubig na nakakalinis ng mga dumi. So, next is, pangatlo, ang naitutulong nito ay nakakaginhawa. Sabi nga sa unang Pedro, kabanata 2, talata 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. So, ibig sabihin mga kids, kapag bago pa lang tayong nakakilala sa Lord, tayo ay parang sanggol na kailangan ng gatas upang lumaki at tumibay yung ating mga buto. Tama po yun. O, ganun nga kayo. Tingnan nyo kung matibay yung buto-buto. Ayan, very good mga kids. Kaya, kailangan natin ng gatas o salita ng
Diyos upang tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay. Kaya sobrang kailangan natin ng salita ng Diyos. So, 3 na yun mga kids. Pang-4, ano ang naitutulong ng salita ng Diyos? Ito po ay patnubay natin. Sabi nga sa mga awit, Kabanata 119, talata 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. O tingnan natin yung ilaw kung meron kayong ilaw na nakikita. Ayan po, kapag binuksan mo yung ilaw ay maliwanag. So dito sa mundo, kailangan natin ng gabay sa matuwid na daan o pamumuhay. Kaya sabi nga 'di ba, ang salita ng Diyos ito ay patnubay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Lagi niyong tandaan mga kids na ang lahat ng nakasulat dito ay patnubay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya kailangan ito ay binabasa. Very good mga kids. Ayon mga kids, nasusundan po ba si Ate Julie? Tayo ay meron ng 4 na kung paano nakakatulong sa atin ang Biblia or salita ng Diyos. Ano ulit yon? Baka nakalimutan nyo agad. Ang salita ng Diyos ay pagkain natin. At yung sunod, ito ay nakakalinis. Ano pa yung sunod? Ito po ay nakakaginhawa. Tama po yun. At yung pang-4 ay, ito din ay yung patnubay natin para sa tamang pamumuhay. So, yung next po ay, ano yung maitutulong ng salita ng Diyos sa atin? Ito po ay tumutulong sa ating paglago. Sabi nga sa Marcos, 4 na kabanata, talata 14, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihahasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Very good mga kids. So tulad ng mga buto, sino na yung nakakita ng buto or seeds na itinatanim? Ayan, so tulad ito ng buto ng prutas o gulay, ang salita ng Diyos ay itinatanim din sa ating, puso. Very good. At nakakatulong sa ating paglago sa ating relasyon sa Panginoon. So, ang salita ng Diyos, ito po ay parang buto ng mga prutas at gulay na nakakatulong sa ating paglago sa relasyon natin sa Diyos. Naiintindihan po ba mga kids? Very good. So, ano po yung next? Ang salita ng Diyos ay nakakatulong sa ating pamumunga. Ayan. So, sabi nga sa Isaiah 55:10-11, sabi dito, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit at hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang salita ng Diyos na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. So tandaan mga kids na ang salita ng Diyos ay parang ulan. Sino yung naliligo sa ulan? Ayan, may tanong lang si Ate Julie mga kids. Ang daming tanong ni Ate Julie. Ayan, sino dito ang nagdidilig ng halaman ni Mama? Ayan, di ba yung mga nanay ngayon at tatay nahihilig sa pagtatanim? Makikita natin na kapag dinidiligan ang halaman ay mas lalo itong lumalago or mas lalo itong umaayos, di ba mga kids? So, ang salita ng Diyos ay kapag binuhos mo sa atin, tinutulungan tayo nito para lumago mga kids. So, ibig sabihin, kapag ang halaman ay nadidiligan, tumutubo ito ng maayos at lumalago. Sabi ko nga kanina, di ba mga kids? Ibig sabihin, kayo rin kapag makakapagbasa ng salita ng Diyos, ay maging sagana at maayos ang buhay natin at lalago pa tayo mga kids. Sino dito yung gustong tumangkad? Ayon, dapat
spiritually, ganun din yung naisin natin na mas lumago tayo at mamunga spiritually, mga kids. So, naiintindihan po ba, mga kids? Very good. So, next, ano yung maitutulong ng salita ng Diyos sa atin? Ito ay katulad ng martilyo na humihikayat o nangungusap sa atin. Sabi nga sa Jeremiah, Kabanata 23, talata 20, parang ako'y ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. So, ang salita po ng Diyos ay mangungusap sa atin na kapag matigas ang ating ulo, kapag matigas ang ating ulo at puso na hindi marunong sumunod, itinatama ito ng salita ng Diyos. Very good, mga kids. Naintindihan po? Okay. So, next na maitutulong ng salita ng Diyos ay pangdalisay katulad ng apoy. So, ito ay pangdalisay katulad ng apoy. So, ang mga taong lumalapastangan or hindi iginagalang ang Diyos ay parang kahoy na tutupukin o susunugin ng salita ng Diyos. At ito yung ating panglaban sa lahat ng masasama, mga kids. Tandaan po yun. Nakakasunod pa ba, mga kids? Very good. Good job. At kayo ay nakikinig ng maayos at nagpo-focus. So next, ano nga ba yung maitutulong ng salita ng Diyos sa atin? Last na to, mga kids. Ito ay matalas na sandata. Sandata. Ito, mga kids, tandaan po yan na ang salita ng Diyos ay tulad ng sandata na kaya tayong iligtas o ilayo sa gawa ng masasama. Kaya huwag tayong matatakot dahil ito ang tutulong sa atin upang mas ayusin tayo at ilayo tayo sa lahat ng gawa ng kasamaan or sa lahat ng gawa ng masasama. So, ano po ulit yung mga points ni Ate Julie for today? Ang salita ng Diyos ay nakakatulong para sa pagkain natin. Pagkain, mga kids. Ano pa ba ang salita ng Diyos ay nakakapaglinis sa atin? At ang salita ng Diyos, ito din ay nakakaginhawa sa atin. Ano pa ba? Ito din ay patnubay natin, mga kids. At ito din ay nakakalago. Ano pa? Ito ay nakakatulong ito sa pamumunga natin. Pang-anim at pang-pito, ito ay katulad ng martilyo. Yan, katulad ng martilyo na humihikayat o nangungusap sa atin mga kids. Number 8, ito ay pangdalisay katulad ng apoy. Tandaan yan, mga kids. At last one, number 9, ito ay matalas na sandata natin, mga kids. So, ayan. Ngayon, sino sa inyo ang nagbabasa ng Biblia, mga kids? Very good! So, patingin nga ng mga Bible nyo. Ayun, very good. Yung ilan sa atin may mga Bible na. Very good yan. Magpaturo or magpatulong kina mama at papa na basahin ito, mga kids. Para hindi kayo malito at kung may tanong kayo, pwede nyo silang tanongin. So, bakit kaya tayo dapat magbasa ng Biblia, mga kids? Bakit nga ba? Pwede nyong i-comment sa ating comment section, mga kids, para makita ni Ate Julie ang inyong sagot. Ayun, tama po yun. Dahil natutulungan tayo nito at ginagabayan tayo nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, next na tanong ni Ate Julie. Ang Biblia po ba ay nakakatulong sa ating spiritual na pamumuhay? Oo o hindi? Comment yung sagot nyo, mga kids, sa ating comment section. Ayun, very good. Opo, ito po ay nakakatulong sa ating spiritual na buhay. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga simbolo or paano nakakatulong yung salita ng Diyos, yung siyam na yon,
yun yung mangyayari sa atin. Kaya huwag kakalimutan mga kids na basahin lagi yung salita ng Diyos. So, tandaan mga bata, isang munting paalala na napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito yung tutulong sa atin at gagabay sa atin sa lahat ng kailangan nating gawin. So tayo ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung kaya nais niya tayong tulungan dito na maisaayos yung buhay natin mga kids. Kaya ipinagkaloob niya sa atin yung Biblia. So ito po ay napakahalaga. Kumbaga ito po yung love letter sa atin ng Lord. Kaya dapat excited tayong laging basahin ito. At hindi ito dapat nawawala sa atin. So, kaya ipinagkaloob niya sa atin yung Bible ay para sa ating spiritual na buhay. So, upang maging pagkain, tagapaglinis, makapagbigay ng ginhawa sa atin, patnubayan tayo, gabayan tayo sa paglago, at makatulong sa pamumunga natin mga kids. Nangungusap din sa atin yung salita ng Diyos para maitama tayo sa mga maling gawa natin. 'Di ba? Minsan hindi natin maiwasan yon mga kids. Kaya ito yung nagtatama sa atin, yung salita ng Diyos. So, ito rin yung sandata natin sa mga gawa ng masasama or sa kagagawa ni Satanas. Kaya sobrang halaga ng Biblia sa buhay natin mga kids. So, sino na yung nakapagbasa sa inyo ng libro? Ayan, lalo na sa mga nag-aaral na marunong magbasa, sino na? Ayun, very good. So, hindi ba kapag kayo ay nagbabasa mga kids ay para matuto kayo? Ayan. So, tama po yun. Tinuturuan nila tayo para mas matuto tayo. Kapag nagbabasa tayo, mas marami tayo natututunan mga kids. Kaya ganon kahalaga yung pagbabasa ng Biblia. So, dapat kids, ang Bible ay hindi rin natin ito nakakalimutang basahin. At dahil ito yung salita ng Diyos at malaki yung maitutulong nito sa pamumuhay natin dito sa lupa. So, malalaman natin yung kalooban o gusto ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Biblia. So, right now mga kids, pagpiprayin natin sa oras na ito, yung lahat pa ng kailangan nating matutunan sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. So, right now, pag-pray natin yung lahat ng mga natutunan natin at ipanalangin natin kung paano pa tayo dapat lumago. So, paano pa mag-pray mga kids? Siyempre, hawakan natin yung ating dalawang kamay, iyuko ang ulo at humikit. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng natutunan namin sa araw na ito. Dalangin po namin, Ama, patuloy niyo po kaming samahan lagi at pangunahan. Lord, turuan niyo po yung bawat isa po sa amin na palaging magbasa ng inyong salita or ng Bible dahil ito po ay mahalaga sa amin. Ito po yung aming magiging gabay sa lahat ng mga gagawin pa namin dito sa mundong ito. Dalangin ko din na sa bawat isa, patuloy mong ilagay sa puso po namin ang inyong salita. Nang sa gayon, ito po ay maisa pamuhay namin. Salamat o Diyos sa lahat ng mga natutunan namin sa araw na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, kasama na rin ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Ito po yung dalangin namin na may kasamang pasasalamat at pinakamataas na pagsamba sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen! Ayan mga kids, so I hope na marami kayong natutunan sa lesson natin sa araw na ito at huwag niyong kakalimutang ibahagi ito sa inyong mga kakilala at lalong-lalo na sa inyong mga magulang or kapatid. Ayun, so ngayon dadako tayo sa ating memory verse mga kids. Saan po ito matatagpuan, Ate Julie? Matatagpuan niyo po ito sa Mateo, ika-4 na kabanata, talata 4. Ano po ulit yun mga kids? Mateo, kabanata 4, talata 4. Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos.
Mateo, Kabanata 4, Talata 4. Isa pa mga kids. Mateo, Kabanata 4, Talata 4. Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo, Kabanata 4, Talata 4. Yay! Good job mga kids! At andyan din po yung ating activity sa ating screen. So, good job for today mga kids. Salamat sa inyong pakikinig at pag-focus sa ating mga lesson. Don't forget to stay safe always mga kids. We love you so much and you are forever blessed mga kids. Till next week. Bye-bye!